Kabanata 6,111. Malamig na tumawa si Stefan. Nandito ang bastos na yun. Buti pa, move. Papasok na ako. Itutulak na lang ni Stefan ang lalaki at papasok sa VIP lounge area. Rules are rules, Consul. I do hope that you won't make things harder for us. Nagpakita ng mapait na ekspresyon ang lalaki, at tahimik na gumawa ng kilos. Dumating ang isang dosenang security guard, na malamig na nakatingin sa kanila. Sa paghusga sa kanilang mga baril sa kamay, ganap silang handa sa anumang mangyayari. Magkakaroon ng away kung may mali. Si Stefan ay nagdudulot ng gulo sa unang lugar, at hindi na niya kailangan pang magpigil. He chuckled coldly, saka sinampal ang lalaki sa lupa. Sampal, tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo ba magagawa mo yun dahil lang sa suporta ni Amos? Papasok na ako, ang lakas ng loob mo. Kung mawalan man ng isang hibla ng buhok ang mga lalaki ko, magsisisi ka para dito. Pumasok si Stefan sa loob. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon ang lalaki, ngunit hindi siya maglakas loob na kunin ang kanyang mga subordinate na kumilos upang hilahin ang gatilyo. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano siya kahanga-hanga, alam niya kung gaano kalakas ang pagkakakilanlan ni Stefan. Malinaw na narito si Stefan para manggulo kay Amos. Ipagdasal na lang ng mga maliliit na fries na huwag silang madamay. Ilang tingin ang ibinigay ng lalaki, at umalis na ang mga security guard. Hamalakhak si Harvey. Maraming beses, ang pagsasalita ng dahilan ay hindi gagana sa lahat. Magiging posible lamang iyon sa mga makatwirang tao. Dahil nandito si Stefan para manggulo, sasampalan na sana siya ni Harvey kung sa labas siya ng lounge area. Dahil malinaw na hinahamon ni Stefan si Amos, kailangan niyang ipakita ang kanyang mga card at maghanda para sa hindi may iwasang labanan. May isang malaking palabas na paparating. Inayos ni Harvey ang tali sa kanyang maskara bago sumunod sa likod ni Stefan, ang kanyang mga braso ay nakakross. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Stefan at ang iba pa sa harapan ng courtyard. Maliban sa ma-enjoy ang race course sa hindi kalayuan, makikita rin ang maliwanag na asul na kalangitan at ang desyerto sa kalahating bukas na patio. Ang ilang mga barbecue stand ay inilagay sa gitna, na may katangi-tanging mukhang tupa na gamulong sa loob. Isang mahinang halimuyak ang umalangaw-ngaw sa hangin, na tinutukso ang mga daliri ng lahat sa sandaling naamoy nila. Isang dosenang tao ang nakaupo habang masayang nagkukwentuhan. Maraming mga security guard ang maingat na nakatingin sa paligid. Casual na sinulyapan ni Harvey ang grupo, at nakita niya ang dalawang tao sa gitna ng atensyon. Ang isa sa kanila ay natural na ang young master ng small sect, si Amos. Ang isa naman ay isang islander na may kalmadong ekspresyon. Hindi siya masyadong nagpapakita ng emosyon habang sinisipsip ang baso ng sake. Malinaw na hindi siya ordinaryong tao. Agad na nalaman ni Harvey ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling iyon. Siya ang tagapagsalita ng pamilya Toyotomi, isa sa 4 na dakilang pamilya ng Island Nations, si Naruse. Napakunot noo si Harvey kay Naruse, habang si Stefan ay nagpakita ng nakakakilabot na ekspresyon nang makita ang babae sa tabi ni Naruse. Bakit nandito ang babaeng iyon? Nakasimangot din ang isang pinagkakatiwalaang subordinate sa tabi ni Stefan. Milan Osborne, hindi ba dapat nasa ibang bansa siya, Mr. Stefan? Mag-aaral daw siya sa labas ng bansa. Bakit siya nandito ngayon? Likas na sinulyapan ni Harvey ang babaeng hindi mahalata matapos marinig ang usapan. Nakasuot ng light yellow dress na walang makeup ang babae. Maganda ang mukha niya, pero sapat na ang manipis niyang labi para ipakita ang malamig niyang pagkatao. Maraming kabataang lalaki ang tumingin sa kanya ng madamdamin, ngunit hindi sila manggahas na lumapit sa kanya. Umupo siya sa tabi mismo ni Naruse. Hindi niya pinansin ang lahat ng nasa paligid niya, paminsan-minsan lang siyang nakikipag-usap kay Naruse. Tahimik niyang hinigop ang baso ng cocktail na wala sa lugar sa grupong kinabibilangan niya. Saglit na tinitigan ni Harvey ang babae. Siya ay mula sa pamilya Osborne. You must have heard of her, sagot ni Stefan habang nakapikit ang mga mata.
Siya ay kapatid na babae ni Clyde, ngunit dahil hindi sila ipinanganak mula sa parehong ina, ang pamilya Osborne ay hindi nasiyahan. Lumaki siya sa labas, at nag-aral siya sa ibang bansa pagkatapos noon. Akala ng lahat ay hindi siya magbabalik. Ngunit hindi pa nagtagal, natuwa siya pagkatapos na si Clyde ay dumanas ng malaking pagkatalo sa Floatwell. Narinig ko na ang mga bagong talento sa pamilyang Osborne ay sumusuporta sa kanya. Natigilan si Harvey, saka ngumiti. Mas alam niya kahit kanino ang nangyari kay Clyde, gayunpaman, hindi niya akalain na mawawala ng awtoridad si Clyde sa pamilya niya dahil lang doon. Ang kapatid niya naman ay umakyat sa kapangyarihan. Since she back while being this close to an islander, malamang hindi lang din siya ordinaryong babae. Walang sinabi si Harvey tungkol dito. Pinag-cruise niya ang kanyang mga braso na may kakaibang ekspresyon, at naghihintay kung ano ang mangyayari. Maraming mga mata ang nakadikit kay Stefan at sa iba pa sa sandaling sila ay umiwas. Dahan-daang nagtaas ng ulo sina Amos at Naruse para tingnan din ang grupo. Maraming tao ang lumitaw na nasa sabik pagkatapos makilala si Stefan. Natural, alam nilang hindi na si Stefan ang tao niya noon. Isa siyang konsul na ng ahas na sumalungat sa Young Master ng Smalt Sect. Hindi na lang sila makatingin sa kanya sa pag-indayog. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo, Young Master. Magalang na ekspresyon ang ipinakita ni Stefan habang nakatingin kay Amos. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ni Amos bago siya humagalpak ng tawa. Nagbibiro ka, Stefan. Ang Aner Temple ay isa sa mga dakilang templo. At dito ko nakalimutang imbitahin pa ang konsul mismo. Ito ang pagkakamali ko. Pakiusap, huwag mong isapuso ito. Ang kanyang magiliw na mga salita ay puno ng nakamamatay na layunin. Tila hindi narinig ni Stefan ang layunin ng mga salita ni Amos. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Young Master. Dahil ito ang iyong pribadong piging, maaari kang mag-imbita ng sinumang gusto mo. I'm just a consul. I have no control over you, anyway. Medyo idiniin ni Stefan ang kanyang mga salita. Naturally, dahil hindi siya nirerespeto ni Amos, binalak niyang gantihan din ang pabor. Tumawa si Amos, na nakatingin kay Stefan ng mapaglaro. Dahil maaari kong imbitahan ang sinumang gusto ko, ano ang kahulugan nito? What happens tonight is none of your concern, malamig na sagot ni Stefan. Sana hindi ka na makisali. Lumingon naman si Stefan at tinitigan si Naruse. Ikaw dapat si Naruse, diba? Pinatunog ni Stefan ang kanyang leeg na handang manggulo. Nawalan siya ng maraming suporta dahil sa nangyari sa Mandrake Residence. Natural na gusto niya ng paliwanag. Siyempre, gusto niyang makita kung paano pipiliin ni Amos ang lahat ng ito sa harap niya. Kung plano ni Amos na panindigan si Naruse, hindi rin naman utol si Stefan na magsimula ng away dito. Ngunit kung nagpa siya si Amos na lumayo, magagawa ni Stefan ang kanyang paghihiganti habang inilalayo rin si Naruse sa kanyang kapareha. Ito ay dalawang ibon na may isang bato. Sa tingin mo matatawag mo na lang si Mr. Naruse ng ganyan. Bago pa man magsalita si Naruse, malamig na tinitigan ni Milan si Stefan. Tumangala si Stefan sa likod, at agad siyang naputol bago siya nagsalita. Lumuhad ka kapag kausap mo si Mr. Naruse. Singhal ni Milan. Isang mahinhin na matandang lalaki ang humakbang pasulong, na kalmadong nakatingin kay Stefan. Ang isang hindi masabi na kahulugan ng pagpatay na layunin ay maaaring madama sa kanya. Malinaw na walang problema si Milan sa paggawa ng mga pagbabanta sa sandaling ito. Miss Milan, since Stefan decided to share in the first place, natural lang na matapang siyang gawin iyon. Tuluyan niyang hindi pinansin ang matanda, at malamig na tumawa. Nabalitaan ko na nagiging malapit ka na sa mga islanders. Ano? Hindi ka na natatakot na ipagkanulo ang sarili mong bansa ngayon. Isa ang pamilyang Osborne sa 5 nakatagong pamilya. Paano ka naging ganito? Gusto mo akong lumuhod? Sure, gagawin ko yan kapag nasa libingan na siya. Kumumpas si Stefan. May humakbang pasulong, at tinitigan ang matandang lalaki sa likod ni Milan. Agad na nagbanggaan ang aura ng dalawa, at isang away ay malapit ng sumiklab anumang oras.
Humakbang pasulong ang ilang security guard na nakatayo sa sulok matapos makita ang kilos ni Stefan. Nagsuot sila ng mabangis na mga ekspresyon, na handang kumilos kung gumawa ng anumang bagay si Stefan at ang iba pa. Sa kabila ng pagiging sentro ng problema, hindi man lang maglakas loob na umasa si Rusey. Sumandal si Amos sa kanyang sopa, at pinagmamasdan ang lahat ng bagay. Napatingin si Harvey kay Amos na nakasimangot. Ang lahat ng ito ay tila hindi natural, na parang ito ay orkestra noon pa man. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ka dahil lang sa tawag ng mga tao sa iyo na consul? Naglabas ng manipis at mahabang sigarilyo si Milan mula sa kanyang Hermes bag, saka huminga ng malalim bago tumingin kay Harvey. Mataas ang reputasyon ng Smalt Sect, at gayon din ang young master nito. Hindi ibig sabihin na ang isang subordinate lang ay may lakas ng loob para dito. Alam ba ng iyong Panginoon na ganito kakataas at kalakas ngayon? Let tell you something. Lalaki ko si Rusey. Kung lalaban ka sa kanya, laban ka sa akin. At kung hindi ka lumuhad sa harap niya, ako mismo ang papatay sa iyo. Huwag kang maniwala. Bumuga ng usok si Milan sa mukha ni Stefan na may mapagmataas ngunit walang takot na ekspresyon. Natural, nalinang na niya ang kanyang pagkatao pagkatapos mag-aral sa ibang bansa ng maraming taon. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang tulad ni Rusey bilang isang kasintahan ay talagang sulit na ipakita. Kung sino man ang humamon sa awtoridad ng kanyang kasintahan ay parang na rin na humahamon sa kanya. Natigilan si Stefan matapos marinig ang mga salita ni Milan, at hindi niya alam kung paano magre-reply. Ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong pamilya ay ang pinakamataas na kapangyarihan ng bansa H. Karaniwang nagsasalita, ang mga pamilyang tulad nito ay palaging humahanga sa mga tao mula sa labas habang itinatago ang katotohanan sa oras. Ngunit walang itinago si Milan, at ipinagmamalaki pa ang kanyang kasintahan sa mismong sandaling ito. Hindi alam ni Stefan kung paano haharapin ang sitwasyon. Tama rin ang sinabi ni Milan. Ang Smalt Sect ay malamang nakapantay ng pamilyang Osborne, ngunit iba ang Inner Temple. Kung si Milan ay nagpasya na sampalan si Stefan sa mukha, wala siyang magagawa tungkol dito. Nagtataka si Harvey na tumingin kay Milan, at sa paghusga mula sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay, ang pamilyang Osborne ay malamang na may iba't ibang paksyon mula sa loob ng pamilya. May mga taong gumawa ng mga bagay na katulad ni Clyde, at may iba pang katulad ni Milan. Well, ito ay normal lamang para sa malalaking pamilya na tulad nito. Hindi naman kasi lahat ng itlog ay dapat ilagay sa basket. Nang tumahimik si Stefan, tumayo si Milan na naka-cross arms. Nakatapak siya sa lupa gamit ang kanyang mataas na takong. Para sa kapakanan ng young master, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Luluhod ka ba o hindi? Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung hindi, sisiguraduhin kong gagawin mo. Maniwala ka sa akin. Kakayanin ko. Tumingin si Milan sa kanyang Cartier na relo, ang kanyang manipis na labi ay nakakurbada sa panghahamak. Hindi lang siya nagpaplanong ipaglaban ang dignidad ng kanyang lalaki, pinapawi rin niya ang stress nito kay Amos. Paano lalabanan ni Stefan si Amos kung talagang lumuhad siya? Dapat lang siyang manatili sa loob ng bahay at bigkasan ang kanyang mga banal na kasulatan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. 3, 2, nagtaas ng boses si Milan, kitang-kita sa mga mata niya ang determinasyon. 1, sampal. Gumalaw si Stefan sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi niya ginawa ang inaasahan ng lahat. Humakbang siya pasulong, at sinampal si Milan sa kanyang mukha. Isang malutong na tunog ang umalangaw, at isang pulang palad ang makikita sa kanyang mukha. Nang makita ito, kuminang ang mga mata ni Harvey sa pagsang-ayon. Sa wakas ay ipinakita na ni Stefan ang kanyang karakter. Kabanata 6115. Agad na natigilan ang lahat. Walang umaasa na gagawin ito ni Stefan. Pinikit ni Amos ang kanyang mga mata, at isang mabagsik na tingin sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na may karapatan si Stefan na hamunin ang kanyang awtoridad. Gayunpaman, sapat na ang sampal upang ipakita kung gaano talaga kalakas si Stefan.
Laking gulat ng iba nang makita nila ito. Ang mga kilalang tao sa outskirts ay nag-iisip pa nga na mamuhunan sa hinaharap. Kung hindi nila ginawa iyon, hindi maraming tao ang makakatikim sa biglaang pagbangon ni Stefan. Sinaktan mo ako, sinaktan mo talaga ako, nakaramdam si Milan ng pagkamatamlay. Walang nang ahas na sumalungat sa kanya dahil sa kanyang pamilya. At gayon paman, isang lalaking minalas niya ang sumampal sa kanyang mukha. Gustong-gusto niyang humagulgol sa sandaling iyon. Nang malapit na siyang magwala, ibinaba ni Naruse ang baso bago nagsalita. Enough, Miss Milan. Ako na ang bahala dito. Hindi naman ako prominent figure, pero mas alam kong magtago sa likod ng babae. Huwag kang mag-alala, hindi mahalaga kung para saan siya nandito. Simula noong sinaktan kanya, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga para dito. Kung tutusin, consul lang siya ng Inner Temple. Tila napakalma ni Naruse. Kung gugustuhin niya, ang pagkuha ng isang consul lamang ay isang napakadaling gawain. Malamig na tinitigan ni Milan si Stefan bago iwinagayway ang kamay para umatras ang mga tao sa paligid. Malinaw na makikinig siya sa mga utos ni Naruse. Sa paghusga mula dito, hindi magiging mahirap na malaman na si Naruse ay isang kahanga-hangang tao rin. Binaril ng mga tao sa paligid si Stefan ng nakakainsultong tingin. Maging ang mga sikat na kilalang tao ay umaasal na parang mga kuneho sa harap ni Naruse. How dare someone from country H even try to challenge him? May death wish ba siya? Ang mga tinaguriang prominent figures sa outskirts ay nagpakita ng pagkasuklam kapag nakatingin din kay Stefan. Naniniwala sila na ang mga tao sa bansa H ay walang karapatang lumaban sa mga islanders. Kinatawan pa ng mga taong tulad ni Naruse ang pamilya Toyotomi at ang mga benepisyo ng Shinto Way. Wala akong pakialam kung bakit ka nandito. Sa wakas ay tumingin si Naruse kay Stefan. Lumuhod ka sa harap ni Miss Milan, at sampalan mo ang sarili mo. Isipin mo itong paliwanag para sa kanya. Kung hindi, wala nang iba pang dapat sabihin. Isang paliwanag, sinamaan ng tingin ni Stefan si Naruse. Paumanhin, ngunit hindi mo ito makukuha mula sa akin. On the contrary, you'll have to give an explanation for what happened in the Mandrake residence. We're all public figures here. Hindi mo na kailangang magpanggap na wala rin itong kinalaman sa iyo. Sabihin mo lang kung paano ka magbabayad. Napangisi si Naruse. Dapat ay nagtago ka na lang pagkatapos na halos hindi makaligtas sa pangyayari, consul, aniya matapos magpakawala ng buntong hininga. At gayon paman, tumawag ka sa daan dito para lang humingi ng paliwanag. Sa tingin mo ba ibibigay ko talaga sa'yo yan? Wala kang masasabi sa bagay na iyan. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag para dito, kailangan na nating labanan ito ngayon din. Sigaw ni Stefan. Ganun ba? Hamalakhak si Naruse. Gusto mo akong labanan? Sa ano? The few experts behind you. The luck that got you to survive by the skin of your teeth. Napabuntong hininga si Naruse at tumayo, na tinapik si Stefan sa mukha. Sa tingin mo hindi ko alam. Nakaligtas ka lang dahil nasangkot si Harvey at nailigtas ka. Sa tingin mo ba makukuha mo ang paliwanag mo sa isang grupo lang ng mga tao? How naive! Kahit patayin kita dito, walang pwedeng mangyari sa akin. I belong to the Toyotomi family. Ako ang tagapagsalita ng Shinto Way sa bansa H. Sa anumang kaso, ang inyong mga batas ay hindi makakapagpakulong kahit napatayin kita dito. Sa karamihan, ako ay mapatapon. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Stefan. Baka binabaril mo ang sarili mo dito, Naruse. Alam ko na, napabuntong hininga si Naruse. Ngunit wala kang karapatang gawin iyon. Nag-gesture si Naruse, at maraming tao ang nagpakita sa ikalawang palapag. Nakasuot sila ng sneakang suit at face mask, at lahat ng uri ng armas ay nakasabit sa kanilang katawan. Mabilis na lumabas ang hangarin na pumatay, at malinaw na sila ay walang awa na mga mandirigma. Maniwala ka man, Stefan. Binawi ni Naruse ang kanyang kamay, humigop ng kanyang sake. Maaari kong utusan ang aking mga tauhan na patayin ka at ang iyong grupo ngayon. At wala akong pakialam.
Kapag nagsimulang magtanong ang mga pulis, lahat ng narito ay testigo laban sa iyo. Sasabihin nilang lahat na ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. At ang lahat ng ginawa namin ay pagtatanggol lamang sa sarili. Agad na nagdilim ang mukha ni Stefan. Sa tingin mo ba mababaluktot mo lang ang katotohanan dito sa outskirts? Baluktutin ang katotohanan. Iniikot-ikot ni Naruse ang kanyang daliri. Hindi. Nagkakamali ka. Wala namang ganoon. Whatever I say is the truth. Naiintindihan mo ba ako? Let ask you again, luluhod ka ba o hindi? Kalmado ang tono ni Naruse gaya ng kay Milan. Gayunpaman, nagsalita siya sa paraang tila imposibleng kalabanan. Isa kang konsul na pinalayas. Isang ulila na hindi man lang kilala ang sarili niyang mga magulang. Dumi na halos hindi nakaligtas dahil sa isang tagalabas, nang iinis na sabi ni Milan. Binibigyan ka ni Naruse ng pagkakataon dahil nirerespeto ka niya. You better know what's good for yourself. Tingnan mo dyan. Nahukay ka na ng mga tauhan ko ng libingan. Tapos, hinihintay ka nilang kumilos sa labas ng linya bago kanila ilibing. Mapaglarong tumawa ang mga tao pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Si Stefan ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon habang nakatingin sa tanawin sa harap niya, at ang kanyang matatalim na kilay ay malalim na nakakunot, na para bang mayroong walang pighil na galit na natipon sa pagitan nila. Nagpakita ng mapaglarong ekspresyon si Naruse matapos makita ang pagmumukha ni Stefan. Ano, nagagalit ka ba sa mga sinabi ko? Galit ka ba? Hindi lang babae ang sinaktan mo, pero balak mong manakit ng iba. Halika, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Lumapit si Naruse kay Stefan. Either you kneel right now, or you slap the face already. Make your choice. Lampas na sa 3 segundo. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Harvey, at ligtas na sabihin, si Naruse ay labis na nagmamataas. Anong klaseng lugar sa tingin niya ang Country H? Sabi nga, hindi nagmamadali si Harvey na kumilos, at gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Stefan noon. Inaasahan niyang mas mabilis lumaki si Stefan sa sitwasyon. Kung tutusin, mas mabuting si Stefan ang magkontrol ng outskirts dahil hindi siya magtatagal dito. Namilog ang mga mata ni Stefan nang makita ang mukha ni Naruse sa harapan niya, at gusto niyang iugoy pasulong ang kanyang palad, ngunit napigilan niya ang sarili. Hindi naman talaga mahirap sampalan si Naruse. Ang mahirap na bahagi ay upang pamahalaan ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Bukod sa iba pang bagay, ang pumatay sa Islander na nagpapakita sa sahig sa itaas ay makakagawa ng aksyon ayon sa gusto nila kapag nakita nila ang maling gawain ni Stefan. Kung mangyayari iyon, hindi na sulit ang pagkamatay dito. Sampal, pagkaraang makitang walang ginagawa si Stefan, ibinaba ni Naruse ang likod ng palad niya pasulong, at sinampal siya sa mukha. Pili ka, Consul. Wala kang ginagawa sa akin, nilumuluhod ka. Sa tingin mo malulutas mo lang ang problema sa pamamagitan ng pag-arte na pipi at bingi. No wonder inalis sa iyo ang titulo mo bilang Young Master. Walang karapatang bumangon ang mga taong katulad mo. Napangisi si Naruse. Sa paningin niya, isa lamang walang kwentang tao si Stefan. Sinaktan niya ang isang babae, ngunit hindi siya mangangahas na makipaglaban sa ibang lalaki. Ganyan ba lahat ng lalaki dito? Anong mga duwag na bastard? Isang matingkad na pulang marka ng palad ang makikita sa mukha ni Stefan, na may bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, at hindi man lang nagtaas ng kamay para panasan ang mukha niya. Gayunpaman, malinaw na nagpapakita siya ng mas madilim na ekspresyon sa puntong ito. Humakbang si Milan, at sinimulan ding sampalan si Stefan. Hindi mo ba naisip na kahanga-hanga ka? Nataman mo ako, hindi ba? Humingi ka rin ng paliwanag sa lalaki ko. Ano, sumusuko ka na ngayon? Duwag ka lang. Gusto mo kaming awayin di ba? Then, kumilos ka. Gusto kong makita kung gaano ka kabangis kapag galit ka. Nagtawanan ang mga tao pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Kung susuriin ang kasalukuyang sitwasyon, parang si Stefan ay tuluyan ng pinigilan ni Naruse at Milan. How dare he talk big in the first place? Anong biro?
Mas naging malamig ang tingin ni Stefan, at lalaban na sana siya sa lahat ng mayroon siya, hanggang sa mga tunog ng makina ng sasakyan ang narinig sa labas sa mismong sandaling ito. Bang! Sinipa ang pinto, 12 ng mga monghe ang sumugod, kasama si Aryan na nangunguna sa grupo. Isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanya habang mabangis niyang sinabi, "Sino sa mga bastos mo ang tumama sa console? Gusto mo bang mamatay?" Ang mga monghe ay may hawak na paulit-ulit na mga pana, ang kanilang mga ekspresyon ay malamig, at agad nilang itinutok ang mga crossbow sa mga mamamatay tao sa ikalawang palapag, handang kumilos anumang oras. Sa oras na iyon, 8 monghe sa tabi ni Aryan ang mabilis na tumayo sa harap ni Stefan. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging kakilakilabot nang makita ang kanilang konsul na namamaga ang mukha. "Consul, are you alright?" Si Great Wolvati na ang nagutos. "Maaaring pakilusan ang lahat ng puwersa ng Inner Temple. We'll able to take action against anyone who goes against you." Magalang na tumingin si Aryan kay Stefan. Natural, isa ng malaking problema na kahit si Vati ay nagpapakita ng kanyang suporta. Anuman ang kaso, si Aryan ay isang tapat na subordinate ng Inner Temple, at natural na samantalahin niya ang pagkakataong magtanghal sa harap ni Stefan. "I'm fine," sabi ni Stefan, dahan daw ang umiling. "Sabi nga, hindi natin basta-basta maaayos ang sitwasyon. Alam na alam mo kung bakit ako nandito, kung tutuusin." Naging mahigpit ang tingin ni Aryan. "Oo naman. Malamang ang mga taong ito ang umatake sa Mandrake Residence, tama ba? Kung wala tayong makukuhang paliwanag ngayon, ang reputasyon ng Inner Temple ay ganap na masisira. Hindi tayo erespeto ng sinuman sa hinaharap. Magiging mahirap para sa iyo dahil hindi ka nagdala ng maraming tao. Kaya ako na ang bahala sa iyo. Sino sa inyo ang may gawa nito?" Bulalas ni Aryan sa malalim na boses. "How dare you lay your filthy fingers on the console? If you stand out right now, I'll make things less hard for you." Umupo si Naruse sa sopa nang ngumiti siya kay Milan, at hindi siya mapakali na tumingin kay Aryan. "Ang iyong mga tao ay talagang kawili-wili, mahal. Nobody even decided to start barking in front of me. Hindi ba niya napagtanto na walang halaga sa akin ang kanyang mahal na console? Sino siya sa palagay niya?" Ngumisi si Milan bago pinandilatan si Aryan. "Galing ka sa Inner Temple, right? You're an impressive character yourself, but how are you this blind? Ang iyong console ay hindi nagbigay kahit isang salita pagkatapos ng pagsampal sa isang mahabang sandali. Sino ka kahit na? How dare you increase your voice in front of me? Kunin mo ang iyong mga tauhan at magsimulang lumuhod kayo, pagkatapos ay umalis ka na rito. Kung hindi, ako, si Milan Osborne, ay gagawing isang buhay na impyerno ang iyong mapahamak na templo bago pa man lang kumilos ang aking lalaki." Milan, ang pamilyang Osborne, naningkit ang mga mata ni Aryan. Akala niya ay makikipag-ugnayan siya kay Amos. Wala siyang pakialam, dahil ang Inner Temple ay ganap na nahiwalay sa Smalt sect. At gayon paman, ang kanilang kalaban ay mula sa pamilyang Osborne. Ito ay isang tao na tumaas sa kapangyarihan kamakailan lamang, hindi kukulangan. Mas bumilis ang tibok ng puso ni Aryan nang lumala ang ekspresyon niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nagpakita si Milan ng masamang tingin matapos makita ang hitsura ni Aryan sa kanyang mukha. At sa mata niya, parang wala lang siya na parang asong gala. Natuwa siya na ang lalaking mahal niya ay galing sa ibang bansa. Ang mga lalaking ito mula sa bansa H ay napakadumi. Paulit-ulit na binago ni Aryan ang ekspresyon niya bago tuluyang tumingin kay Stefan. Matapos makita ang malamig na ekspresyon ni Stefan, siya ay mabilis na huminga ng malalim bago muling nagsalita. "Miss Milan, tama ba? Wala akong pakialam kung ano ang nangyari dito, o kung sino ang may mali. Kailangan may magbayad para sa paghihirap ng aking console." Tsaka, bam! Bago pa matapos magsalita si Aryan, kinuha ni Naruse ang ashtray sa mesa at inihagis ito sa harapan.
Ang ashtray ay nabasag mismo sa ulo ni Aryan, na naging sanhi ng kanyang pagdugo ng husto. Natangay siya pagkatapos matamaan, at halos mahulog sa lupa. Siya ay nagpapakita ng isang kahabag-habag na ekspresyon. "How dare you do that, bastard ka?" Galit na galit si Aryan. "Sa tingin mo ba ay madaling puntiryahin ang Inner Temple?" Ang mga monghe ay nagpapakita ng mabangis na mga titig pagkatapos marinig ang sigaw Aryan. Tama na ang pagpapanggap. Tumayo si Naruse sa harap ni Aryan na may hawak na baso ng sake, at ibinuhos ang buong baso sa ulo ni Aryan. "Ni hindi man lang maglakas loob ang iyong mahal na konsul sa pagsampal ko sa kanya. Sino ka para magpakitang gilas sa harapan ko? Hindi rin ako mapakali na makipag-usap sa iyo tungkol sa moral o awtoridad. May sasabihin ka, naiinis na talaga ako ngayon. Gusto mo na bang mamatay? O mas gugustuhin mong lumuhad at humingi ng tawad? Mag-isip kang mabuti." Isang nakakatakot na aura ang lumabas kay Naruse na pagkatapak niya sa lupa. Ang mga ordinaryong tao ay nagsimulang malagutan ng hininga hanggang sa namula ang kanilang mga mukha. Pakiramdam ng mga martial artist ay parang hinahampas sila ng diretsyo sa puso. Marami sa kanila ang nagsimulang umubo ng dugo. Ano ang kapangyarihang ito? Galit na galit ang mga mata ni Aryan, dahil nag-training din siya sa martial arts, may na-realize siya. Kung gusto ng lalaking nasa harapan niya na patayin siya, hindi na iyon mag-effort. Maging si Stefan ay nagpakita ng nakakatakot na tingin. Mas malakas siya kumpara kay Tojuro. Bakit nagiging ganito kadesperado ang mga taga-isla ngayon? Dalawang ekspertong may pinakamataas na rating ng nakababatang henerasyon ang ipinadala sa oras. Walang nakakita ng katulad na galing sa kanila ito. Ang mga taga-isla ay patay na sa pagkapanalo sa laban. Nagpakita ng pagmamalaki si Naruse matapos makita si Aryan at ang mga ekspresyon ng iba. Dapat maraming eksperto sa bansang ito, hindi ba? May Great Wall ang Inner Temple, tama ba? Gusto mong bawiin ang pride mo. Hindi ako natatakot na sabihin ito sa iyo, Stefan. Si Tojuro ang junior ko. If you dare. Nagliwanag ang mga mata ng maraming tao kay Stefan. Dahil hindi na ito itinatago ng mga taga-isla, ano pa ang magagawa mo? Naramdaman ni Stefan na ang kanyang puso ay dinudurog ng isang malaking bato, laban sa nakakakilabot na aura ni Naruse, hindi siya makagalaw ng isang pulgada. Ang kanilang agwat sa lakas ay katulad ng gabi at araw. Kabanata 6120. Wala kang gagawin ngayon, dahil ba sa puro lakas ko? Tinapik ni Naruse ang mukha ni Stefan. Talagang pinahiya mo ang buong bansa mo, di ba? Nagnganga ang ngipin ni Aryan. Bastos ka, akala mo matatakot mo lang kami ng ganyan. You're just a god of war. Ang Inner Temple ay mayroon din yan. Sisiguraduhin namin na makukuha namin ang paliwanag na gusto namin. Paliwanag. Napabuntong hininga si Naruse na nagpakita ng mapaglarong tingin. Sa mundo ng martial arts, kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat. Isang hakbang pasulong si Naruse. Bam! Isang mas nakakakilabot na aura ang lumabas, na nag-charge sa mga target nito. Si Stefan, Aryan, at ang mga tao sa likod nila ay napa-atras lahat bago umubo ng dugo. Walang sino man ang makapagtatanggol sa kanilang sarili laban sa antas na ito ng martial arts. Ang batas, background, awtoridad, at katwiran ay walang kahulugan sa mismong sandaling ito. Dahil nagawa ko na ang aking bahagi, dapat mo na lang gawin ang iba, young master. Itinagilid ni Naruse ang ulo, at sumulyap kay Amos. This guy has no right to challenge you. How about this? Hanggat siya ay lumuhad at ipahayag ang katapatan ng Inner Temple sa smoltsec.at, siya ay mananatili bilang iyong lapdog. Bubuhayin ko siya. How does that sound? Ang mga magagandang babae sa paligid ay nagpapakita ng kakaibang mga tingin. Kahanga-hanga lang ang lalaking ito. Sapat na ang ilang salita para matugunan kaagad ang pinakamalaking problema ng smoltsec. Si Stefan at ang Inner Temple ay malamang na maging biro pagkatapos nito. Kahit na narito ang Great Wall Vati, hindi rin niya magagawang paikutan ang tubig.
Ang sitwasyon sa outskirts ay nakalagay sa bato sa puntong ito. Malaking pabor din ang pagkakautang ni Amos kay Naruse. Ito ay 2 ibon na may isang bato. Sumimangot si Amos na medyo hindi niya kontrolado ang nangyari noong gabing iyon. "Since you've said so, you should let handle the rest," nakangiting sabi ni Amos. Galit na pinandilatan ni Stephen si Amos, at halatang wala na siyang balak maglagay ng harapan. Napangiti si Naruse matapos marinig ang mga salitang iyon. "Tama, eto na ang huling pagkakataon mo. Are you going to give up? Or do you want to die instead? It doesn't matter to either way. Hindi mo mababago ang outcome no matter what you choose." Tungkol sa kay Great Wall Voti, sa palagay mo ba ay kaya niyang ibalik ang alon ng mag-isa? Nagbago na ang mga panahon. Galit na galit si Stephen. Ang kanyang pagmamataas at dignidad ay patuloy na tinatapakan sa mismong sandaling ito. Gusto niyang manampal, at gusto niyang lumaban, ngunit napagtanto niyang wala siyang karapatang gawin iyon noong una. Sa harap ni Naruse, siya ay walang iba kundi isang sanggol na nagsusungit. Wala man lang siyang lakas na magsalita, lalo pang lumaban.